Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Nalintikan na si Sara Duterte kung makaligtas man siya dito sa impeachment laban sa kanya. Dito sa kasong isinampa ng NBI, makaligtas pa kaya siya? Dahil kung matatandaan natin mga kabunyog, nagsimula lang na imbestigahan ng taga-NBI itong si Sara nang pagbantaan niya ang buhay nitong si Marcos Jr. na ipapatay niya ito kung sakaling mamatay siya. Kaya dito naalarma ang gobyerno at agad-agad umaksyon sa banta nitong si Sara Duterte. Anyway, ano po ba ang latest update sa kasong ito? Ayon po sa mga taga-NBI, natapos na raw po ang nasabing investigasyon laban sa banta nitong si Sara. Ito mga kabunyog, panoorin po natin itong balita. We were informed already that the NBI had finished its investigation. Inabisuhan na ng National Bureau of Investigation ang Department of Justice ukol sa natapos ng investigasyon sa umunoy pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Lisa Marcos kasama si House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Prosecutor General Richard Anthony Fadulyon, titingnan muna nilang mabuti ang resulta ng investigasyon ng NBI bago sila maglabas ng rekomendasyon. There's a need to further evaluate it, and we are sending prosecutors over to look at the evidence and evaluate the evidence that is in the custody of the National Bureau of Investigation. Depending on the outcome, we will be able to make a recommendation whether to have it considered filed already before the department and or to return it to the NBI if there's a need to build up the case further and to add to the evidence that they have. Ayon kay Justice Undersecretary Raul Vasquez, bahagi ng case build-up ang muling pagsusuri sa resulta ng investigasyon ng NBI. Once the evaluation is confirmed to be enough to warrant preliminary investigation, that's the time that the preliminary investigation proper would be initiated. Hindi nagpakita si VP Sara sa NBI upang magpaliwanag sa kanyang umano'y pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Sa halip, isang sulat ang ipinadala ng pangalawang Pangulo sa NBI upang pabulaanan ang akusasyon at nanindigan na hindi niya pinagbantaan ang buhay ng Pangulo maging ng unang ginang at ni House Speaker Romualdez. Wala pang reaksyon sa usaping ito si VP Sara. NBI doon sa alleged threat ni Vice President Sara Duterte sa first couple and kay Speaker Romualdez. Yes, we were informed already that the NBI had finished its investigation, but there's a need to further evaluate it, and we are sending prosecutors over to look at the evidence and evaluate the evidence that is in the custody of the National Bureau of Investigation. Depending on the outcome, we will be able to make a recommendation whether to have it considered filed already before the department and or to return it to the NBI if there's a need to build up the case further and to add to the evidence that they have. But this is subject to evaluation. The NBI and the DOJ are working closely together, our prosecutors, to ascertain the evidence that is on hand. That's part of the case build-up, the evaluation stage that was referred to by PG Richard. Once the evaluation is confirmed to be enough to warrant preliminary investigation, that's the time that the preliminary investigation proper would be initiated. Thank you, sir. Yan mga kabunyog, narinig po natin itong mga sinabi ng taga-NBI na natapos na raw ang pag-imbestiga sa ginawa ni Sara Duterte na pagbabanta laban kay Marcos Jr. Anyway, tila ata mapoponada ang pinangarap niyang pagtakbo sa pagkapresidente sa 2028 kung matuloy itong pagkaso sa kanya ng mga taga-NBI. Kung makaligtas man siya dito sa impeachment laban sa kanya, tiyak dito sa isasampa sa kanyang kaso, hindi siya makakaligtas. Ang malala pa nito, makukulong pa siya. Kaya nga ang sabi ko noon na hindi dapat masyadong excited itong si Sara na para bagang panalo na siya dahil suportado siya ng mga taga-INC. Hindi pa tapos ang laban, ito nga. Kakaharapin pa niya itong atraso niya dahil sa kanyang pagbabanta. At nilinaw na din ni Boying Remulla, DOJ Secretary, na hindi makakaapekto ang rally ng mga taga-INC sa investigasyon ng NBI laban kay Sara.
Dahil patuloy pa rin ito, anyway panoorin po natin itong sinabi ni Remulla. Sir, kamusta po yung sa investigation po nung kay VP Sara? The NBI will be submitting their report to us very soon. And I discussed this with the Director Santiago already. Sir, If ever ba, sir, may parang magiging complication yan? Kasi si VP Sara medyo nag-announce na seriously considering daw po siya sa 2028 elections. It's not an issue. The issue is whether or not a criminal act was committed. Siyempre, we have to look at it from the merit standpoint. The merits of the case. Case or cases. sir, Okay. how about sir yung JK Task Force? Any movement po? Tuloy-tuloy lang. Everything is a work in progress. Yun naman process lahat yan. There's no way that we can answer all the questions overnight given the jobs that we have, which is a lot of backlog. But we're here every day for the grind. Yun naman ang mahalaga. Sir, nakarating po pa sa inyo info na nakaalis na raw po ng bansa si Matobato and he used a different identity? I don't know I just found out he was abroad already. I thought he was abroad already, actually. Actually, somebody told me before that he was abroad already. Do you think may backlash ni Cristo is exerting pressure with the rally yesterday not to touch Sara? I'm not concerned about that because it's their freedom. They have the freedom to express themselves, and we respect that freedom. We guard that freedom zealously. Makaka-affect ba yun, sir, sa ginagawang investigation? Makaka-pressure ba siya sa investigation? I don't think so, no? Kasi we just have to look at the law as something that equalizes everything between all of us. That's why we cannot give special favors to people because of standing. Sir, how about single Yan mga kabunyog na rin po natin itong sinabi ni Boying na patuloy pa rin ang pag-uusig dito kay Sara dahil wala naman nakakaangat sa batas. Kahit besi presidente pa siya, naway ganito din dapat ang stand ng mga taga-kamara, wag dapat silang magpasindak sa milyong-milyong tao na kontra sa impeachment kay Sara. Dapat manindigan din ang mga taga-kamara na ipagpatuloy ang impeachment. Anyway, dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.